Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Kapal ng muka ng tsuper na ito. Imbes na tumulong sa paglutas sa problema sa kalye, sakit pa ng ulo, paliwala batas trapiko, nalplaka, naka-8. Alamin sa Kilos Pronto. O ito naman, Ben, plakang 8. Naaktuhan po sa Kilos Pronto na nag-counterflow. Naku po, imbis kayo po ang taga-gawa ng batas na dapat sundin po ito ng ating pong mga kababayan, kayo pa ang lawbreaker. Pasaway kayo ah. Ito po, mukhang, alam ba ni Congressman ito? Panoorin po natin. Iba't ibang solusyon ang naiisip ng gobyerno para lamang mapaluwag ang daloy ng trapiko. Bumuo na rin sila ng Interagency Task Force na mahigpit daw na magpapatupad nito at manguhuli sa mga pasaway. Pero sa Kamyas, sa Quezon City, naaktuhan ng KP team ang itim na Toyota Land Cruiser na ito na tigas mukhang nag-counterflow. Pagmasdan, ang plaka nito ay UOX 879 sa likod at 8 naman sa harapan. Ito ay ini-issue lamang sa mga mambabatas ng mababang kapulungan ng Kongreso. Abay hindi nakatiis na pumila sa linya ng mga sasakyan. Nakabukas pa ang hazard light at nagpapaywatig na siya'y nagmamadali at dapat bigyan daan. Sasakyan ng opisyal ng gobyerno na dapat ay maging mabuting halimbawa, pero pasimuno pa ng pang-aabuso sa kalsada. Nasaan kaya ang mga magigiting na tagapagpatupad ng batas trapiko na dapat sumita dito at patunayang pantay-pantay ang tingin sa pagpapatupad ng batas? Kilos Prontong sitahin nyo ang bruskong ugali ng abusadong driver na ito. O yan, Ben, kita nyo naman. At nakipag-ugnayan po ang Kilos Pronto ho sa Land Transportation Office o LTO para po alamin ho natin kung sino ba hong may-ari nito, kanino po nakarehistro po yung sasakyan na yan. Abay na hanap po ng LTO na kay Cecilio del Castillo Hipolito. Nako. Ito po ay ama ng asawa ho ni Congressman Winnie Castelo ng Quezon City na si Precious Hipolito Castelo, na isa naman pong city councilor sa Quezon City. Ay, sobra naman kayo. Ha? Nag-counterflow ka pa. O, sino nag-utos yan? Baka siguro yung driver may kasalanan. Baka sabihin mo yung driver may kasalanan. Baka inutusan mo na gawin yan. Sinubukan po natin kunin po ang panig ho ni Councilor Hipolito, pero matapos sila ibigay ang numero ng Chief of Staff ni Konsihala, hindi na po nila ito sinasagot. Ha? Ay, maaring hindi alam ito ng mga mambabatas. Ito po ay councilor ng Quezon City, maging yung congressman ho ng Quezon City. Okay. Pero abusado ang ginawa nito. Sakaling nanonood ho sa atin si Congressman Winnie Castelo. Winnie Castelo, kung nakikinig man niya. Alam ko mabait ho ito. Ano? Congressman Winnie, pakiusap lang. Sakay daw ata ng father-in-law niya. Sakay dyan sa inyong... Wala naman ho masama. Pero kung nagmamadali ho kayo nagka-counterflow, siguro mas maganda mag-ihemplo ho siguro muna tayo. Nagmamadali ho ba talaga kayo? Baka Hindi, Ben. Lahat ng tao nagmamadali. Hindi lang siya. Paano kung sabihin, dinala yung aking father-in-law sa ospital kasi emergency? Ngayon, kung ganun ho, okay sana. Pero alam nyo, Congressman Winnie, at saka si Precious, mabait to, mga konsehal to ng Quezon City, na lang ho, baka pwede ho natin magawa ng paraan kasi magiging mabait pa ho kami muna. Pero alang-alang sa Pasko, sinusubukan natin, ayaw na sumagot. Alam naman natin kung ayaw yung sumagot at kayo umiiwas lang sa kahiyaan,
bibigyan namin kayo ng puwang. Pero wag niyo nang uulitin, ha? Kasi pag inulit niyo, hindi kami magsasawa na ilalantad kayo namin dito hanggat sa, mapupulbos lang kayo. Be a good example, mga mambabatas kayo. Yan. Ha? Lawmaker! Pakisabihan po ang buong pamilya ho ninyo para hindi masira ang pangalan ninyo. Yun lang.